Kagahapon atong natuki ang mga isyong nagpalibot sa kadalanan sa buntag. Kung asa naguna ang mga isyu sama sa traffic ug disiplina sa kadalanan. Luyo sa pagtago sa adlaw. Sayron ta kung unsa pa ang mga panginabuhian nga maghatag og pagkaon sa lamesa sa mga taong nanginabuhi sa kagab-ihon, daplin sa dalan. Lahi ang naong sa kadalanan sa dakbayan pag-abot sa kagab-ihon. Bisan pa man nga nangatulog na ang kadaghanan, sa kadalanan doon nagyapoy kinabuhi sa pipila. Gawas sa mga jeep, isa na dinhi ang mga motorela, sikad ug taxi nga gahulat og pasahero matag gabii. Ug sa kadaghan untang oras sa buntag nga pwede sila mamasahero, ngano kaha nga mas gipili nila ang kagab-ihon. Ganahan lang og kuan og gabi kay kuan man. Bugnaw ba dili init nya, may po ang sakay sa buntag init man gud labi na mga alas 10 alas 11 launa init na siya. Ang sa gabi bugnaw panong sa alas 4 pa sa inayong orasa buntag mo yung sahay kay kusog ang pasahero. Dako ang gabi dubol dako ang kita kay ang uban mo hatag di naman makuha complete aw ang supli bitaw kanang supli nga 20 ihatag to sa amo. Ang among pagbiyahe sa gabi kanang usay ma-atrasar mi sa among abangon anang adlaw dito na mo kuhaon sa gabi o di na gid madala og kuha nga bang dito na po sa buntag na mo kuhaon. Ang nakakuan sa gabi kay minus og kuan dili traffic ba. Ikaduha, mukita mi anang gabi dito may makakalokar pagabuntag na. So, anong buntag kung among makuha, gabi makatulog po mi. Wala po nagpaulahi ang mga habal-habal nga gapaningkamot nga makakita og pasahero bisan pa man doon na kini kompetisyon sa ubang mga sakyanan. Apan, subay sa balaod, iligal ang maong operasyon tungod kay wala kini nakarehistro isip usa ka pampasaherong sakyanan. Saktong nautan na mo si Bonifacio Cayetano, lahi rapod kung manerbisyo. Kagawad sa buntag, apan habal-habal driver sa gabi. As a kagawad, lahi nga barangay ako ng pagkagawad, na sa barangay Makabalan. Then nakita pud nako nga akong motor kay standby, so naning akong gigamit nga maka-income, extra income nako sa gawas pagkagawad na honorarium, pero gigamit nako nga tungod sa atong kapito sa panahon. Tuod nga kabalo sila nga dili legal ang ilang operasyon. Apan matod niya, gikinahanglanon lang gayud nilang mukita labi na sa panahon karon. No, sa kaniadto gamay pa man kayo ang habal-habal driver. Tungod sa nakita sa katawhan nga medyo maka-income pinaagi sa habal-habal. Halos ang mga tao nangutang lang yun. Karon maka-income paggamit ang habal-habal. Na kung akong obserbahan sad, sugod ko sa January andot karon mga bulan na. Parang magkita man gyud maggugi lang. Ug kung atong pangutanon ang mga otoridad bahin niini, unsa pa gyud ang ilang nabuhat aron mapasabot kini sa mga nanginabuhi ug habal-habal. Actually, even the tricycle is not being regulated by the LTFRB. The one regulating that is the local government. And I do believe that kining mga habal-habal nidaghan na din sa atong siyudad. So, ang atong gikahadlokan niya na is ang safety sa atong mga pasahero. In the first place, single motorcycle is not really designed for public utility vehicle. Nakita na ito nga almost every day ang mga nakita na ito nga mga disgrasya is kini mga tricycle. So, even the city, I think, has no authority to, or the local government has no authority to grant franchise of this. Now, all these habal-habal that are operating now are illegal. Walay ka-operate niya nga habal-habal nga maingon na itong illegal. Tanan ka na illegal. But there is this level of kanang gitawag nila nga tolerance. Kaya napoy gitawag na mga lugar nga dili maabot sa mga salakyan. As far as I'm concerned, as far as this is concerned, what we can say is ipaundang na lang na dili ka na tugutan
Yan ang ingunan ang gabiyahe sa mga highway. Kaya kasagaran sa mga disgrasya din sa atong highway, kiniganig mga tricycle is not even allowed to traverse national highway. Well, kung naa ang gihimong balaod nga undangon ang available driver, kining pangpamasahero, kami dili kami mosupak kung say balaod mahatag sa gobyerno. So okay gyapon, pero mintras nga wala pa lugar ka na gihimo ang balaod, amo sa nang kalingawan pagpanginabuhi para mabuhi ang pamilya. Ingon ani ang naong sa Divisoria matag Biyernes ug Sabado sa gabii. Apan kung sa ubang mga adlaw, daw usa lang gihapon ka ordinaryong dalan nga dunay lubak nga ginagmay. Tungod kay nagsugod na ang Pasko, may balik na usab ang mga mamaligyaay ug ukay-ukay ug uban pang gamit dinhing dalana. Bisan sa reklamo sa uban nga dili na limpyo tan-awon ang Divisoria tungod sa mga pwesto nga gitukod dinhi, nakakita og protektor ang mga manindahay gikan mismo kang Mayor Vicente Imano. Ang mga pobre niya, ang tuyo lang ang mabuhi, magpakabuhi, di mo po na permanente, sugod mo lang na karon taman ra sa Disyembre 31, sa ako lang gatugutan. Yan to pa na sa una ko pang siyam katuig. Ya, karon tugutan naman po na ko nga makapamaligya di malang ukay-ukay, hasta mantig pamaligya og prutas akong gitugutan. Well, I can understand that. Na mga igsoon kanong na mo supak bisa kung sa akong buhaton o kanang giingon nga not neat. I will agree. Pero sa langgo kabulan para lang mabuhi atong mga tao din nang lamang yun nato masabot din lamang tagagigayon kay mayungit nga hugaw. Naman po sa akong permit nga kinalan manlimpyo po sila din. Pero nagpabilin gihapon sa mga kadalanan nga bisag kaniadto ana-ana ang pagpadayon sa mga prostituted women. Sumala pa kang Imano, kining klase sa panginabuhi dugay na dinhi sa kalibutan, bisan wala pa gipanganak si Jesucristo. Gani, abri siya sa ideya nga kung pwede mamahimong legal ang aning matang sa trabaho bisan pa man sa dakong pagsupak labi na sa mga moralista. I believe that it should be done. But I'm not opening up a red light district here in Cagayan de Oro. What I said was I favor the idea of putting up a red light district aron nga katong di maginamalikayan. This is as old as time itself. Dinha ragyod makapamaligya sa ilang magaybaligya o niya matag semana matunulan sa medical check-up. But I never said I was going to open up a red light district. I said I favor the idea of putting up a red light district. Busa kini nga ideya sa mayor, nagbungna og kontrobersiya sa dakbayan. Usa na dinhi si Bishop Bert Calang, obispo sa Iglesia Filipina Independiente kon IFI. Matud pa niya nga ang kakabos sa kadaghanan ang hinungdan sa prostitusyon. Ug masulbad kini sa mayor, pinaagi sa pag-abri og mga trabaho nga dali lang masudlan sa mga pobre. I understand that. I understand nga na musupak yun sila na. Pero dawato na natunta na nagkamaturan sa ilang pagsupak takang kaining gabaligya sa unod bisan asa lang. Ang tuyo lang man ako na nga mapanalipdan. Una, sila mismo mga tigbaligya sa ilang lawas nga ma-check up ang mga gumagamit po nila nga mapanalipdan po. O dunay masakiton, paundangon, antod nga matambalan. Kunya baligya sa ilang kaugalingon gawa sa maong gitugot nga dapit bilangguan. Gani sa ulihing tala ning tuiga lamang, base sa report nga gibuhagay sa Department of Health, dunay 16 na ka mga kaso sa dakbayan og HIV ug AIDS positive ug 34 na sa Misamis Oriental. Kabalo kita nga bisan gani dinhi sa atong syudad sa Cagayan de Oro, aduna na kita yung mga HIV positive dinhi nga ginamonitor sa atong mga kaigsuonan usad nga nag-arigla niya atong mga HIV positive.